Halos maiyak na itong si Vince pagdating ng airport sa isang dayo na gagawin namin. Talagang sobrang sakit ng ulo niya na malaman niyang nawawala ang ID niya. At sa unang beses na makakasama siya sa aeroplano, ay posibleng maiwan siya. Nasa bulsa ko ba nila, tapos yung labas. Wala kang assurance kung makakasama ka. Dito nga ay talagang pinagsabihan ko siya. Ito yung gabi bago kami dumayo ng Antique. At syempre magfe-fellowship muna tayo. Ito ang talagang priority ng grupo namin. Pagdating ng alas 4 na madaling araw, ay kailangan na naming umalis. At dahil nga madaling araw na sobrang sarap na ng tulog nitong sila Fino. Nagpaalam na ako nga alis na ako. At habang bumabiyahe kami ay meron akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa Ecclesiastes 5 verse 15, kung paanong hubad tayong ipinanganak mula sa sinapupunan ng ating ina, hubad din tayong mamamatay. Hindi natin madadala ang ating mga pinaghirapan. Siguro naman alam nating lahat yon. Kaso lang kahit alam natin yon, masyado tayong nagpapagod sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Na kahit naman anong gawin mo, ay mamamatay at mamamatay tayong lahat. Ikaw man ang pinakamayaman o pinakamahirap sa buong mundo, parehas lang ng pupuntahan. Babalik lang sa lupa. Uuudin at mawawala. Kaya ang dahilan ng iba, kung ganun din naman, magpakasaya na lang tayo. Party kaliwat kanan, inuman at kung ano-ano pa. Kasi ganun din naman, magpakasaya na lang tayo. Ang iba naman ay magpakayaman na lang tayo. At least ma-enjoy natin bago tayo mawala. At marami pang mga bagay na nabubuo sa isip ng isang tao pag ganito na ang usapan. Kaya napakahalagang makilala mo si Jesus Christ sa buhay mo. Dahil ang kamatayan na parang ending na kinatatakutan ng lahat ay magiging isang selebrasyon para sa isang taong merong faith sa Panginoon. Without Jesus Christ, everything is meaningless. Lahat walang kwenta. Yumaman ka, maghirap ka, presidente ka man or isang janitor ng isang kumpanya, ay pare-parehas lang tayong mamamatay. But with Jesus Christ, meron kang inaabangan na eternal life na kahit kailan hindi mo kayang pagtrabahuhan. At dun lang magsisimulang magkaroon ng sense ang lahat ng bagay. Kaya sana makilala mo siya sa buhay mo. O nga pala guys, ang dami nagtatanong saan daw nabibili yung bago naming jersey na ginagamit. Ilalabas namin to on April 22. 11 days na lang kaya wag ka magpapahuli. Very limited time. Again, April 22. Magkita-kita tayo sa live. Pagdating sa airport, merong maling-maling ginawa itong si Vince. Habang naghihintay kami sa aeroplano, ay ito ang nangyari. Hindi niya namalaya na nalaglag niya yung wallet niya at saka yung ID niya. Agad naman tong kinuha ni Mark. At kakailanganin niya yung ID na yun para makapasok siya sa aeroplano. Ayan nga siya, nakaupo, walang kamalay-malay. At binalita na sa akin yung nangyari. Yung ano niya, yung lisensya niya, siya yung pangatlo. Ito na yung pangatlo. Yan ay dahil hindi ka nag-iingat sa mga gamit-gamit mo. Ayun nga siya at nakaupo, nakarelax pa rin. At masaya pang nakikipagkwentuhan. Maya-maya nung tinawag na kami, kinakailangan ng tumayo. At dito ay nag-umpisa na siyang maghanap. Na para bang merong malamig na paawis na nararamdaman. Ay medyo pinagsasabihan ko pa siya dahil hindi niya inaalagaan yung mga importanteng gamit niya. Na wala din ako magagawa kapag hindi siya pinapasok ng eroplano. At pinuntahan nga namin kung saan siya nakaupo. Dito ay namumutla na si Vince dahil parang may iiwan na siya. At pipilya na kami lahat. Hindi niya malaman kung sasama ba siya sa amin o tatayo na lang. Hanggang sa napaupo na lang at parang nawawala na ng pag-asa. At tinitignan yung mga kasamahan niya habang papalayo ng papalayo. Dito nga ay nag-last call na kaya kinakailangan na talaga namin pumila. At habang papalayo kami ng papalayo ay wala na siyang kasama. Pero syempre nung nakapila na kami ay tinawag namin siya. Parang naiiyak na nga siya sa hindi inaasahang pangyayari. Dahil sa unang beses na makakasama niya kami sa eroplano ay pwede siyang maiwan. Pero sabi ko pumila ka pa rin dahil baka magawa ng paraan. Paboarding na kami. Paano pa pare? Kuya, iiwan ko. Subuhan natin. Butit na hindi naman alam. Sa cellphone, may ID ka sa cellphone, sa likod ng cellphone. Hindi, buti ito dito na wala. Kasi magkano nga na sa guide. Pero sinuha ko siya. Wala na. Ito na lang. Dito lang yun wala. Babay ha? Ako, yes po. Tara po. Kuya, nagpapasok mo. Salamat po. Love ka kuya. Dahil nilalagay mo sa bulsa mo.
Hindi, nasa bulsa ko kanina, tapos sinilabas ko. Sinilabas ko baka tinakpan ko kasi yung ID. Hindi po, una po kayo. Para sure po kuya. Wala kang assurance kung makakasama ka. Mga ID. At dito ay siya na ang susunod sa pila. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Sabi ko subukan pa rin natin kasi baka naman pumayag. At habang sobrang lamig ng pawis niya ay bigla akong inabot sa kanya yung wallet niya. Vince! Vince! Okay ka, stop naman. Okay po.